Hello guys, good morning. Welcome po sa Talentadong Egay. Welcome back po tayo. Okay, pag-uusapan po natin ngayon ang functionality ng electrical system natin sa loob po ng ating tahanan. Minsan kasi po merong nangyayari na nagmamalfunction ang ating kuryente sa loob ng bahay. So, ano po ang dapat natin gawin sa mga ganong problema? Samahan nyo ako guys. Talakayin natin yan. Proceed na tayo sa ating target na topic. Ang topic po natin ngayon ay malfunction po ng ilaw na ating po nararanasan sa ating tahanan. Sana po malaking factor po ito sa atin na matutunan natin yung mga nangyayari po sa loob ng ating tahanan. Sample po, mayroon mga sample po ako ng ilaw. Ito po yung tinatawag natin yung receptacle. Siyempre ito yung bulb. At ito rin po yung switch na sinasabi ko. Maaari po hindi kayo, alam ko, familiar kayo sa mga ganito. Kasi nasa araw-araw natin nakikita sa loob ng tahanan natin yan. Ito yung ginagamit natin. Pero, ang hindi po natin alam, yung pong mga nagiging problema. Halimbawa, yung bulb natin is nagmamalfunction na, ibig sabihin po, ibig sabihin, halimbawa, yung ilaw ninyo ay nagkukurap-kurap, yun po yung problema natin. Siyempre, pangkaraniwang problema yan sa loob ng tahanan na talagang medyo na-irritable tayo kasi, siyempre, nasa loob tayo ng tahanan tapos kukurap-kurap yung bulb natin or yung fluorescent. Ano po ang dapat natin gawin doon? Siyempre, yun ang katanungan. Ano ang dapat natin gawin? Siyempre, wala muna tayong gagawing ibang aksyon. Pag hindi, yung bulb, kung bulb man yun, tanggalin natin sa receptacle niya, tapos kukuha po tayo ng pamalit. Yung pong gumaganang bulb. Ilagay nyo po ulit doon sa receptacle. Ngayon, nailagay nyo na po. Siyempre, isa-switch on ninyo yung ilaw na yun. Isa-switch on ninyo kung magpapunction yung bulb. Okay, nandun na, na-switch on nyo na. Kung nag-function, walang problema. Ibig sabihin, bulb ang may problema. Papalitan lang natin ang bulb. So, naka-address na po kagad yung problema. Ngayon, kung hindi naman po gumana yung bulb na isinilagay ninyo na dating gumagana, sino po ang tatawagin natin doon? Siyempre, hindi naman po kayo electrician na nasa bahay. Okay, mas maganda sana kung naiintindihan natin po ang electrical works. Kung po pwede nyo galawin, okay lang po yun. Pero kung hindi ninyo kabisadong trabaho ng ganon, electrical, siyempre po, tatawag po tayo ng isang marunong dyan, yung pong electrician, tatawagin po natin yan. Siyempre, kaya hindi nag-function yun, yung bulb natin, ibig sabihin may problema doon sa switch. Paano po nagiging problema sa switch? Halimbawa, nagmamalfunction, nagkukurap-kurap, or hindi na namamatay yung ilaw. Simple lang po yun. Pag tinatingnan niyo sa electrician, dito lang po silang gagalaw. Yung termination po ng wire dito sa likod ng devices na to, naka-insert na ganun yan. Ayan. Naka-insert po na ganun. Saka ganun. Ito po, posible po ito nangyayari pang karaniwan po sa loob ng ating tahanan na ito po ay nagmamalfunction. Bakit? Kasi po, kung halimbawa na yung naglulos na po yung pagkaka-insert nito, kasi ito po, ini-insert lang po yung wire dito sa loob ng switch. Ginaganyan lang po, tinutusok lang yan katulad nito, nag-lock na ito. Hindi ko na mahihila yan. Minsan po nangyayari sa tagal ng pagkaka-mount dyan sa ginagamit natin, ito po ay nangyayari nito, naglulos. Kasi pag ito pinindot mong gano'n, kahit pa paano, may vibration po nangyayari dyan. So, yan na po yung nagiging cause kaya hindi tumatakbo yung kuryente doon kasi pag pinindot mo dito,
hindi tumatawid yung isang linya papunta doon sa isang linya, papunta na doon sa ilaw. So, ang magdidetermine po natin magdidetermine po niyan sa inyo, sa atin, yung electrician na gumagawa. Madali lang pong madali lang pong solusyon yan. Ang isang electrician po may solusyon kagad kapag yung switch nito ang nagmamalfunction. Kung tawagin po namin, nakarekta lang po yan. Yung dalawang wire na source, igaganon lang po yan kahit walang switch. Madidetect na kagad na iilaw yun. Yung ilaw natin, natin. Yun po, ganun po ang Ibig sabihin, madaling sabi po, ang may problema ay yung switch. Ngayon, yun nga po sinasabi ko kanina. Kung halimbawa naman, yung ilaw hindi na papunction doon at yung switch naman po ay buo, walang problema. Yun lang pong receptacle na pinagkakabitan ng ilaw. Ito po yung receptacle, pinagkakabitan ng ilaw. Babalikan uli po natin yung pinagkakabitan ng ilaw. Kapag hindi po pag na-determine ng electrician yung switch ay buo, tapos ayaw pa rin mag-function, ibig sabihin nandito po yung problema nun. Ito naman po yung naglulus. Yung terminal po na maliit itong pong wire nandito, connection dito, naglulus po yan. Naglulus din yan kasi siyempre kapipihit or kaya yung pinagkakabit ng ilaw gumagalaw din, posible po mangyari yon. Ito po, medyo may pagkadelikado po itong mga ganito kapag ito ang nag-loose. Yung loose connection dito. Kasi dalawang linya na po yung pumasok dyan. Pag ito po dumikit doon sa kabilang side nandun, puputok na po yung puputok na yan. Ganun po kaya nga po, itong topic natin na to, sana nakapagbigay tayo ng konting kaalaman para kung sakaling nakakita po kayo ng ganyan, nagmamalfunction, or pa-check nyo agad po sa electrician. Sila lang po yun makaka-resolve po ng maliit lang nga kung titingnan po natin ito, maliit pong problema. Siyempre, pag tinignan natin, lang yan, minor lang yan, umukurap lang yan. Pero ang impact dito po, napakalaki kung sakali. Kasi, nagbiblink po yung ilaw na ganon, tapos napabayaan natin, iinit po yung kable niya, yun na po yung kinakatakutan po natin. Masusunog yung wire, magkakaroon ng shorted, tatakbo na po yung apoy. Hanggang sa po hindi natin kayang awatin yan. Ganun po kasensitive po ang electrical system natin kapag napabayaan po natin yan. So yun guys, sana meron tayong kahit paano natutunan natin yung konting kaalaman. Proceed po tayo sa next topic natin. Doon naman po sa power outlet. Doon naman po tayo mag-focus. Thank you guys. Ganun guys. Sana guys, meron tayong natutunan sa topic natin for today. Sana guys, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa Talentadong Egay. At pindot na rin po ng bell button para at least kahit paano pag ako merong i-upload regarding sa kaalaman natin, matutunan natin sa electrical, malaman nyo kagad. Kasi ang topic ko about the electricity, minor electrical, nasa ating loob ng tahanan, yun po ang tinatopic natin kasi para may spread out natin yung naging consequence ng electrical po sa ating tahanan na makaiwas po tayo doon sa mga magiging cost of fire. Yun po yung target natin. Pindutin lang po ng bell button. Thank you.